Ito po, magandang umaga po mga Karel Property Finder. May binisita po ako rito property na ang sukat po ay nasa 1.5 hectares. Nakasama po natin yung dati pong namamahala nitong property. Ito po bali yung pinaka ano po ng mohon niya. Ito po yung mohon na ang palatandaan ay ito pong puno ng nara na tinanim nila. Ngayon daw po ay malaki na, oh. Kaya nyo po makikita. Diyan po nagsisimula yung property. Bali papunta po din eh. Ano po ito? 50% flat and then 50% po semi-upland. Bali ko nyo po makikita. Ito po yung medyo may dawag ng konti. Yan po yung property na pinagbibili. Ito pong karatig, ito po yung nabenta namin dati. Kaya sa mga interested buyer po, maaari po kayong tumawag sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po para po malaman nyo po ang buong detalye nitong nasabing property. Ito pong property mga ka-farm ay dati po itong farm. Dangan nga lang po at wala nang nag-aasikaso. Marami daw po ito dating mga bulaklak dito sa paligid at naging pasyalan po ito ng mga kabataan. Ito po bali yung dati daw na gagawing barangay road na hindi pa po na itutuloy sa ngayon. Kaya meron po siyang na magkaroon ng barangay road din dahil doon po sa una-unahan. Papasok po dun sa mga kabahayan, meron na pong ongoing na pagsisemento. Ang po nun, hanggang dito daw po sa property. Dahil marami po pong kabahayan dito sa aming dinaanan. Bali, ang naging way po namin para makarating dito ay yung pathway muna. Na mula po dun sa kalsada ay nasa almost humigit kumulang pong 300 meters po na lakad. Bali, ito pong property mga ka-farm ay may mga fruit bearing po dito. Kagaya po nitong avocado, rambutan, bayabas, guyabano at lansones. At meron pong humigit kumulang mahigit 100 puno po ng nyog. Bali, dati po itong farm kaya kung nyo po makikita, meron po ditong maliit na bahay na tinutuloyan po nung ating kasama na namamahala dito sa nasabing property. Dangan nga lang po at wala nang nag-aasikaso sa ngayon kaya pinapabenta na po. Huwag niyo po makikita ito. Marami pong bonggabilya. Itong mga yung dragon fruit. Kaya na po itong lugar, medyo napabayaan na. Ito po yung mga naging lukaran nila dati. Ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay galing po sa puso. Ayan. Ito po yung portion na flat. Ito po yung mga fruit bearing na nabanggit ko. Ayan po siya. Naman po dito sa area. May mga siniguelas. Pero po, kung nyo po makikita, nakabakod na po ito. May mga vibe wire po din sa property. Ito po yung nagsisilbing boundary niya. Ito po yung tinutukoy kong barangay road na ongoing po yung pagko-construct dun sa bungad. May mga kabahayan. Ito po, susunod po ako dito sa aking mga kasama. Ito po ay may na po to, title po ito at may lot plan na po ito. Updated po yung amilyar. At
Marami yung pala ditong puno ng guyabano, langka, mangga. Ere po, kasama po itong pinaka-flat na area na to. Hanggang saan po ang boundary nito, mami? Ayun po. Yan po may Madre de Cacao. Opo. Nandun po yung... Itong nakabakod. Hindi po. Ano po yung bakod? Lalapitan ko lang po siya. Ere po yung pinaka-boundary niya. May vibe wire din po. Ere ho, ayan po itong pinakamuhon. Ere. Bali kung manggagaling po kayo sa town proper po ng Lopez, dahil nga po sa ngayon ay ongoing pa po yung pagko-construct sa nasabing barangay road, magpa-pathway po kayo. Kaya meron po siyang travel time po na almost 20 minutes. Kung magta-tricycle po at pagdating po din sa barangay road na putol, ay may pathway pong dadaanan papasok dito sa area. Ayun po bali yung pinagkukunan nila ng tubig, yung poso na yun. Nando po sa gilid ng bahay na ating dinaanan kanina. Are po yung portion na plat. Ito po yung semi-upland po na tinutukoy ko na anhay lang po. Binibenta rin. Alin po? Ay, Mababa daw ang pricing. ito pong kawayan na to, boundary. Ito pala daw sa may... Kasama po ito sa property. Yun po, ito po yung binibenta rin. Alin ba ang... May lang po tayo, correction lang po. Hindi na po pala kasama to sa property. Sorry po kung aking naisama sa video. Bale, ito po palang vibe wire na nakikita nyo. Ere po, ito po ang pinaka-boundary po ng property. At yung mohon po na yon na aking itinuro. Ito po pala yung property. Lumampas na po pala ako ng bahagya. Kaya papunta po sa Gawinare yung property na tinutukoy nila ma'am. Pero ito daw pong karatig na to, kung mabibili niyo po ito na sabing property na aking binibidyo, ay pinagbibili rin daw po at kapatid dan daw po ito nung may-ari nitong property na aking binablog sa ngayon. Ito po bali yung yung pinaka-boundary po ng property, itong guyabano na to. Pero nakapaloob pa raw po ito sa yung property na binebenta na almost 1.5 hectares. Meron pong karatig. Ito po yung maaari nyo rin daw pong mabili. Ayan po pala ito, naka-vibe wire. Yan po siya. Kaya naka na po ito. Hindi na po kayo maliligaw. Ito po yung pinakahangganan. Itong Madre de Cacao. Tapos, ito'y pagayan naman. Oo. Pagdating dyan sa may nakapagayon na. Natuhog po pala to ng gagawing barangay road. Ito po kasama to. Yan po talagang kasama. Kasi to nakabakod lang, parang maliit nga. Hindi po. Ito po, explain ko lang po, kaya po pala nakakulong po ito ng vibe wire. Dahil nga po ito pong pinakadating ginagawang barangay road po na to ay daanan ng mga kabayo, ng mga tao. Kaya ito pong farm dati nila na puno po ng mga bulaklak. Inano lang po nila na hindi mapasok ng mga nakakawalang mga baka, kalabaw at kabayo. Kaya kung nyo po mapapansin, nakakulong po siya ng vibe wire. Pero ayon po kay ate, nakasama natin, ito po pala ay kasama po itong kabila na to. Papunta po din sa gawing itaas na re. Kaya kung nyo po makikita, itong pinaka-flat na area na to, maari pong hanggang doon pa po siya dahil 1.5 hectares nga po itong property na pinagbibili. May mga hardwood din po pala dito sa area. Kagaya po nito mga mahogany na katamtaman pa lang po yung laki. Hindi po, tara. Ito, may mga puno rin din ng kakao.
Ereho yung puno ng mahogany. Ayun po, daig na daig po ako sa akyatan nito, aking dalawang kasama. Ako po sumasakit ang tuhod sila po parang mas may edad pa po ako sa kanila. Ibang iba ho talagang laging napapractice sa akyatan. Kita nyo kung sumuot sila sa medyo masukal na parte ng hindi natatakot sa banakon. Kasama po tong sa na to, bayabas. Ito na yung bondary niya. Saging yan sa kabila. Marami rin po daw dining ay po kagaya po nito mga puno ng saging. At itong nakapaloob po itong puno ng langka. At saka itong mga puno ng kawayan. Marami pang hindi nabuhang. Marami po pala ng puno ng nyug dito. Ari po yung pinaka-anhay. Doon itaas na to. Hanggang doon po to sa may puno rin ng kawayan na ayon na ating tinuturong direksyon na yon. Mauna-unahan pa rin daw po yung dulo ng property. Mamaya ihuhukay kita. Ano ho yun? Nung gabi po. Yung kanya po, yung kalahati ng kapatid. Maliit po dito. Ilang hektarya din ho yun kung sakali? Isang hektarya at kalahati din po. Yun po. Same po yung price. Iba po daw ang price ni restaurant ni continue. Ilang punong niyog ito Ayun po mga ka-farm, kung inyo pong mabibili itong property na to, mako-consolidate nyo pa rin po yung isang hektarya at kalahati na sa kapatid naman daw po nung seller nitong property na aking binablog. Kaya kung gusto nyo pong bilhin yung kabuuan na 3 hectares, ere po yung kabuuan din po ng 1.5 hectares na magkapatid. Kaya kung gusto niyo na pong bilhin itong kabuuan na 3 hectares, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen para po sa mga information na gusto nyo pong malaman. Kasama po ito, kanyugan na to. Alin po ang hangganan? Hindi lang ho ito magit 100 kapuno ng nyug. Kung kasama pa po ito. Baka mga nasa 200 ho ito. 250. Sabihin naman 200. Kasi kung kasama ere. Kala ko kasi yung bungad lang. Ere po yung guide natin. Siya po ang nakakaalam nitong boundary ng property. Doon po yung dito po. Ito kasama pa. Ito yung taniman namin dati ng mais. Hanggang doon daw po sa may puno na yon. Yung isang muhon, hindi na po namin lalapitan. Dahil kung nakikita nyo naman po yung unang mga video ko, may mga muhon naman po talaga. Siya rin po yung pinaka caretaker nitong property. Kaya alam na alam niya po yung mga boundaries nito. Dito nakakatakot naman lang pumunta. Hindi na po. Hindi na lang ho tayo.
dito na yung tayo. At hindi hawan eh. Nakakatakot. Yung burol. Ere po yung anhay naming inaakyat. Kung inyo po makikita. Sanay na sanay si ate sa akyatan. Ito namin ito dati. Dito daw talaga sila dati naglalagi. At nagtatanim sa area na to. Ito po yung mga tanim namin na kaya makakamang mga niyog nabungan na pala. Yung Dalang itak pwede na tayo kumuha ng buko. Kapit na ayun ito yung mga buko. Tingnan mo. Mga dwarf. Abot ay. May puno rito ng ano, kaong. Pwede naman gawa ng walis. Kaong. Mga batong ano rin eh. Tabi-tabi po. Baka may gold dito. Parang ginuhitan yung mga bato eh. Wala ba nag-treasure hunting dito? Parang may marking eh. Diyan na tayo dadaan. Masukal. Ay, di, wag na. Hanggang dun lang daw, Kukuha na pinagtahin. Okay na ho yan. Ito po yung pinaka-overlooking dito sa property nila ma'am. Kanya po makikita, yan po yung pinaka-ano ng Lopez bayan. Siguro pasyalan namin ng una. Pagkagaling po doon sa may kahoy na yun. Diretso dito ang namamasyal. Ito bulaklakan namin sa Campor Balinghin namin. Ito yung taniman dati. Ano yan, tanim namin yung pong muhon doon sa kahoy na yun, diretso po yung muhon dito sa may malayo pa po. Yun po ang diretso nun. Ito na lang po ang taniman namin ng liyog. Sana. Sige, tara na. Una po kayo. Ladies first. Yung may anahaw. Puno ng halaman mo. Yun, tani mo karang bulaklak pagayaan yan. Tapos hindi na bulaklakan pa rin. Yan sila nagsisilosong. Ang ganda dito na.